14 areas across the country are forecast to experience danger level heat index today, April 15. Cavite City, Dumangas in Iloilo, La Carlota City, Puerto Princesa, and Virac in Catanduanes are expected to record a heat index of 43 degrees Celsius. Meanwhile, 42 degrees Celsius is expected in Camiling, Tarlac, Cuyo, Palawan, Davao City, Los Baños, Laguna, Maramag, Bukidnon, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, San Jose, Occidental Mindoro, and Tanawan City. A danger level heat index ranging from 42 to 51 degrees Celsius poses risks of heat-related issues such as cramps, exhaustion, and heat stroke. Now let's get more details from Pagasa. We have Ana Cloren Horda. Ana, good morning. Yes, good morning po. Yan, Ana, painit na ng painit, no? As the hot season or dry season progresses. Ano yung magiging forecast mo this Holy Week? Yes po, ngayong araw po, meron pa rin po tayong frontal system na nakaka-apekto, lalo na po sa Batanes, Cagayan at sa Apayao. Pero sa may bahagi naman po sa ibang bahagi ng ating bansa, easterlies po yung dominanteng water system na makaka-apekto, na magdudulot din po ng mga scattered rains and thunderstorms sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pero dito po sa atin sa Metro Manila and the rest of the country ay generally fair weather condition po inaasahan natin. Mainit, maalinsangan po sa tanghali at may mga tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. At ngayong Holy Week naman po, no, wala tayong nakikita na low pressure area o bagyo na posible po makaka-apekto sa ating bansa. At nakikita po natin na easterlies o yung mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko yung magiging dominanteng weather system na makaka-apekto na magdadala po ng patuloy na mainit at maalinsangan na panahon sa malaking bahagi po na ating kapuluan, kasama po dyan yung Metro Manila. Ngunit posible pa rin po yung mga isolated rain showers pagsapit po ng hapon at gabi. Ana, over the last weekend, napakainit din ng panahon at saka nung bandang Sunday naman umulan, no? Rather ng malakas naman. Can you explain again yung science behind it? Yes po. Kapag po sobrang mainit po kasi yung ating panahon, no, babalik po tayo dun sa water cycle po natin na mataas po yung evaporation at nagkakaroon din po ng condensation, nabubuo po yung mga kaulapan natin at kapag sobrang heavy o mabigat na po ito ay babagsak po bilang ulan. So kapag mas mainit po yung panahon, mas madami evaporation, mas makakapal po yung mga kaulapan na napo-form, kaya po mas mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan at bumabagsak nga po ito sa hapon tsaka po sa gabi. So ano yung mga beach goers this Holy Week, kahit sinasabi natin na it's gonna be generally hot, no, ang weather, pero they have to expect na based sa sinabi mo, uulan pa rin na siguro, usually sa gabi yan, di ba, Ana? Yes, tama po. Posible pa rin po yung mga panandaliang buhos po ng pag-ulan, usually po afternoon and evening. Bagaman yun nga, no, may mga pagtaas po ng heat index tayo mga naitatala ngayon, pero kung ikukumpara po yung ating temperatura last year, mas mainit po ba ngayon o nung nakaraang taon? Yes po, last year po kasi ay nasa El Niño phase po tayo. So, last year, madami po tayong extreme na na-observe po, no? Extreme temperatures na na-observe. So, ngayon naman po ay nasa neutral condition po tayo. So, na-expect po natin na mainit, maalinsangan pa rin po yung panahon. Though, kung last year po kasi mga extreme po, no, yung na-record natin. So ngayon, kahit po sabihin natin na nasa normal condition po tayo, ay hindi po ibig sabihin na to na hindi na po mainit yung ating panahon. So mainit, maalinsangan pa rin po, pero yung extreme events po ay kumbaga mas mababawasan kumpara po sa last year na nasa El Niño po tayo. Yeah, Ana, while we all know, no, last year and the year before, medyo mainit yung mga dry season natin, pero comparatively or para sa konteksto lang kasi we're at climate change daw, di ba? So comparatively, a decade ago, would we say na mas mainit na talaga consistently ang mga dry season natin? Yes, po based po sa mga studies, no, meron po tayong nakikita na continuously ay umiinit po or warming po yung ating sea surface temperature. So nakikita natin na or sa projection po, climate projection po natin na it will still continue po sa mga susunod na taon. So kung wala po tayong gagawing preparation or prevention po sa patuloy na pag-init ay
nakikita po natin na tuloy-tuloy po na mas mag-warm or mag-iinit po yung ating, o mas tataas po yung ating temperature. And lastly, speaking of climate change na rin, mas masasabi ba natin na ngayong taon ay mas mahaba natin may experience ang tag-init, or mas mapuputol ito at mas maaga natin may experience naman ang tag-ulan? Sa ngayon po, dahil nga nasa normal o neutral condition naman po tayo, ay in-expect po natin na for this year ay nasa normal din po yung start po na ating rainy season, na kung saan posible po ito by mid-May naman po hanggang June po natin nakikita na posible po mag-onset o magsimula yung ating rainy season. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras, Pag-asa Weather Specialist Ana Florin Horda. Salamat po, magandang umaga.